Mga kaibigan, bigyan po natin ng reaction itong sinabi ni Lorraine Badoy dito. Para po sa akin, ito po hindi ko nagustuhan yung mga sinabi niya dito. Babasahin ko sa inyo at bibigyan ko po ng komento. Ang sabi dito, post ito ng SMNI, sabi, epekto ng substance abuse di umano ni PBBM nakikita na sa kanyang mga gawa. According daw yan kay Lorraine Badoy. Sabi sa quote card, as a doctor, I'm really worried about the mental condition of this president. The kind of decision-making skills that he has is compatible with what we've heard about his substance abuse disorder. Ayan na naman po mga kababayan, yung binabato na naman nila na akusasyon na substance abuse. Sabi pa niya, this is what a chronic substance abuse disorder does. It impairs your judgment, your decision-making, and your perspective of things. It makes you paranoid, makes you depressed. What's going on in our country today is already abysmal. It's like a nightmare. The commander-in-chief is abusive, arrogant, incompetent, and doesn't have any respect for them. Yan po yung quote card according sa SMNI. Quote card daw po ito ni Lorraine Badoy, 11th of July 2024. Ayan na naman po mga kababayan. Yan na naman po, no? Actually, hindi ko lang po yan dyan nakita yung mga ganyang pahayag, no, sa iba pang mga DDS vloggers or content creator na paulit-ulit po na sinasabi yung term na adiktador, no, yung pulburon, yung substance abuse. Paulit-ulit na lang sinasabi yun. Alam niyo po, sa mga nakikita kong ginagawa ng kasalukuyang Pangulo sa mga polisiya niya, lalo-lalo na sa West Philippine Sea, at yung paglilibot niya sa buong Pilipinas, ako po hindi naniniwala sa mga sinasabi ng mga ito na apektado po ang paraan ng pag-iisip ng ating Pangulo. Yung pagdidesisyon niya, yung pagpapatupad ng kanyang polisiya, para po sa akin, mas okay pa ito kumpara dun sa nagdaan, mga kababayan. Grabe yung mga binitawang salita nito ni Lorraine Badoy, no? According po dyan sa quote card na iyan. Ito po yung mga binitawang niyang salita. Ang sabi dito, the commander-in-chief is abusive. Sinong tinutukoy dyan? Si PBBM. Arrogante daw, incompetent, and doesn't have any respect for them. Wala daw respeto sa mga pulis. Yan, nakalagay naman po dyan, mababasa nyo. Sabi pa niya, this is what a chronic substance abuse disorder does. Talaga ba? Ito ba'y napatunayan nyo na? Chronic substance abuse talaga? And sabi pa niya dito, it impairs your judgment, your decision making, and your perspective of things. It makes you paranoid, makes you depressed. Ayan po yung mga kataga ni Lorraine Badoy. Yan po yung mga sinabi ni Lorraine Badoy. Grabe, sabi, it makes you paranoid and makes you depressed. Talaga naman, ano, akala mo naman ay talagang na-diagnose nila yung presidente natin. At ayan po, yung mga sinasabi niya. Hindi ko alam kung anong layunin niya, kung bakit siya nagsasalita ng ganyan sa publiko. Alam naman po natin na maraming naniniwala sa kanila at marami silang followers, no? Pero sa mga sinasabi niyang ganyan, maaaring maraming maniwala sa kanila at maaaring maraming mag-isip ng negatibo towards sa presidente natin. Na kapag pinaniwalaan sila sa mga sinasabi nilang yan, siya, no? Kapag pinaniwalaan siya, anong iisipin ng mga tao ng kasalukuyang pinuno ng bansa natin, ng Pangulo, ay hindi maayos, no, ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. So, napaka-sensitibo at para sa akin, maaari natin consider na napaka-delikado ng mga ganyang pahayag, no? Para bang tila sinasabi mo sa mga tao na may problema sa pag-iisip ang ating Pangulo. Considering na hindi mo naman personal na na-diagnose or siguro hindi mo naman personal na hindi naman personal na nagpa-check up sa iyo ang Pangulo. At ako naniniwala na merong medical team ang palasyo. May tumitingin ng physical na kalusugan ng Pangulo, pati ng kanyang mental health. Meron niyang mga doktor, no? At espesyalista na tumitingin sa Pangulo para masigurado na healthy ang ating Pangulo. So, hindi ko alam kung ano nga pinanggagalingan ng sinasabi nito ni Lorraine Badoy. Paulit-ulit sila sa sinasabi nilang polboron, adiktador, at eto naman, iba naman yung term nila ngayon, substance abuse naman daw po, no? At nililink nila sa pagdidesisyon ng ating Pangulo na tila ba gustong palabasin na wala sa katinuan, no, ang pagdidesisyon or ang pag-iisip ng ating kasalukuyang Pangulo. Grabe naman na ito. Sobrang sensitibo na ng bagay na yan para pahalukayin nyo at ipangalandakan sa publiko. Hindi ko talaga alam kung bakit nagkakaganito ang mga ito na in the first place naman ay sila yung sumuporta sa Pangulo noong 2022. Kami nga pong mga kakamping, kami po yung hindi sumuporta sa Pangulo. Pero ngayon, kami pa ito nangunguna
no, para suportahan at sumang-ayon sa mga magagandang polisiya niya. Tapos itong mga ito ay sila pa yung tila gustong paalisin ng Pangulo to the point na ayan na, napakasensitibo na ng mga dinidiscuss nilang bagay patungkol sa Pangulo sa publiko. Alam mo, kahit pa eksperto ka dyan, parang para sa akin ay wala sa lugar or wala ka sa posisyon para sabihin yan, no? Especially kung ito ay may kinalaman sa Pangulo ng Bansa at sa kanyang kalusugan, mapa-physical or mental health pa man yan ng Pangulo, no? Pero sinabi niya ang sinabi niya. Para po sa akin, hindi totoo ang mga sinabi nito ni Lorraine Badoy. Malayo sa katotohanan, no? Hindi naman siya yung tipong magsasabi ng ganito, tapos sa makalawa, babaguhin, sasabihin joke, no? Biro lamang, or itatanggi. Hindi ko pa nakita yung Pangulo natin ngayon na ganon. Hindi naman siya nakikipagbalahuraan sa publiko na akala mo'y walang pinag-aralan, na akala mo isang tao na may sakit sa pag-iisip, no? Hindi naman siya ganon, hindi naman siya nambabastos, hindi naman siya yung sasabihin ngayon na akala mo seryoso, papaniwalaan ng mga Pilipino, and then later on, itatanggi. Parang ginagago ang mga Pilipino. Hindi naman po siya yung tipo na ganon. Hindi siya yung ganong uri ng presidente. Tapos, you have the audacity at lakas ng loob na sabihin yan, Lorraine Badoy, sa kasalukuyang presidente. Mukhang binabaliktad niya yata ang Pangulo ngayon. Mukhang yung mga bagay na sinasabi niyo ay hindi yan para sa kasalukuyang Pangulo ngayon. Tignan nyo nga yung ginagawa ni Maharlika, yung mga sinasabi niya sa publiko, yung mga binibitawan niyang salita. Para po sa akin, yun yung wala sa tama at wala sa katinuan. Pero narinig niyo po ba na nagganon ang Pangulo? Na kahit minumura-mura siya, kahit binabalahura siya, binabastos siya ng kung sino-sino, hindi siya nakapagbastusan, hindi siya nakapagmurahan. And sa tingin ko, nasa tama at nasa katinuan ang ating Pangulo. Para sa akin, ito yung opinion lamang. Yung mga sinabi mo, Lorraine Badoy, ay wala sa lugar at hindi ko yan papaniwalaan. At sa tingin ko, maraming hindi maniniwala sa iyo. Sobra yan sinabi mo, sobrang sensitive at sobrang delikado kung papaniwalaan niya ng maraming tao. No? So sa tingin ko, dapat ang palasyo, ito ay i-address, tugunan at magbigay sila ng reaksyon dyan. Dahil alam nyo, ito po mga kababayan, naalala nyo yung teacher, no? Hindi yata siya teacher, no? Iba ito. Parang isang mama, no? Sa province. Sinabihan niya ng BALIW. Yung si alam niyo na. Anong ginawa sa kanya? Inaresto. No? Sinabihan niya ng BALIW. Yung idol nung kabilang kubol. Nasa balita yan. Sinabihan na BALIW. Yung idol nung kabilang kubol, inaresto siya. Ganun po, no? Nung nakarang administrasyon. Pero ngayon, tignan nyo naman. Sobra na. Para sa akin, sobra na yan. Sobrang sensitive at para sa akin, below the belt na hindi na dapat sinasabi sa publiko. Pero pinapa-aresto ba? Di ba hindi? Malaya pa rin sila nakakapagsalita. Pero para sa akin, hindi yan tama at hindi yan dapat paniwalaan. Grabe naman. Gustong-gusto nyo nang paalisin yung Pangulo. Atat na kayo. Kaya dumating na kayo sa ganyang level. Mga kababayan, kayo na po ang humusga. Ano pong masasabi nyo sa mga sinabi niya? Ilagay nyo lamang po sa comment section below at huwag nyo kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.